Nagmamadaling sinundan ni Johan si Hazel. Inis na inis siya sa kanyang sarili dahil hindi niya nagawang ipagtapat ditong totoo kagabing pinuntahan niya ito sa bahay. Shit, paano pa niya may papaliwanag kay Hazel ang sitwasyon niya? Hazel, open the door please. Halos kalampaginan niyang pintuan nito. Wala na siyang pakialam kung pagtitinginan siya ng mga kapitbahay ng babae. Ang mahalaga ay magkausap sila ni Hazel. Nakahinga siya na maluwag na unti-unting bumukas ang pinto at nakita niya si Hazel. Umiyak ito habang nakatingin sa kanya. Niyakap niya ito na sobrang higpit. I'm sorry. Hindi niya alam kung paano ipagtatapat ang nagawa niyang kasalanan. Pilit itong humalagpos sa pagkakayakap niya. I'm sorry Hazel. Hindi ito umiimik. Iyak lang ito ng iyak habang tila nanunumbat ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Sinubukan niya itong halikan ngunit wala siyang nararamdamang init sa mga labi nito. Parang wala itong pakiramdam habang nakatayo lang sa harapan niya. Kagabi ko pa gustong sabihin ang tungkol kay Gemaline, panimula niya. Kaya lang natatakot akong baka hindi mo maintindihan. Hindi ko naman siya mahal, ikaw ang talagang mahal ko Hazel. Hindi ko naman nakalaing magbubunga ang kapusukan namin. She's pregnant kaya sinundan niya ako dito sa Pilipinas. Nanatiling tahimik si Hazel habang nakatingin lang sa kanya. Talk to me Hazel. Ani ang muli itong niyakap at hinalikan. Hindi tulad ng dati, walang init na nararamdaman si Hazel habang hinahalikan siya ni Johan. Sa halip ay punong-puno ng galit ang dibdib niya habang pinapakinggan ang mga sinasabi nito sa kanya. Parang pinupunit ang dibdib niya sa sinabi ni Johan na buntis ang babaeng kasama nito at ito ang ama ng dinadala nito. At ngayon ay nakikiusap ito sa kanya at humihingi ng pangunawa niya. Magpapabola na naman ba siya? Maniniwala na naman ba siya? Para siyang masusuka habang naisip ang gabing pinagsaluhan nila habang may isang babae rin pala itong pinapaasa. Baka nga hindi lang isang karibal niya, baka marami silang pinapaasa nito. At ang kapal na mukha nitong sabihan siya ng I love you. Hinahayaan lang nitong angkinin ng mga labi niya kahit para na siyang masusuka ng mga sandaling iyon. Waring babaliktad ang sikmura niya sa mga pambobolang sinasabi nito sa kanya. Kung hindi pa niya ito mahuhuli, ay hindi pa niya malalamang pinaglalaroan lamang siya nito? Ilan ba silang mga babaeng pinaglalaroan at pinapaikot nito? Bakit nga ba siya napaniwalang isang araw ay mamahalin din siya nito? Heto't malinaw pa sa sikat ng araw na libog lang na katawan ng nararamdaman nito sa kanya. Napakuyom ang kanyang mga palad, parang sasabog ang kanyang dibdib at hindi niya alam kung paano ilalabas ang lahat ng nararamdaman niya. Ni walang salitang lumabas sa bibig niya, bastang alam niya nagsisikip ng dibdib niya. May problema ba dito? Dinig niyang tanong nakadarating lang na si Ricky. Kunot-no itong nakatingin sa kanilang dalawa ni Johan. Ricky, lumapit siya kaagad dito at yumakap ng mahigpit. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang yumakap kay Ricky. Siguro ay dahil pakaramdam niya nakahanap siya ng kakampi sa katauhan nito. Iyak siya ng iyak habang nakayakap dito, parang nagsusumbong ang tono ng kanyang pag-iyak. Tarantado ka, anong ginawa mo sa kanya? Yamot na tanong ni Ricky kay Johan. Pwede ba, huwag kang makialam dito. Singhal ni Johan kay Ricky sa kamuling tumingin sa kanya. Hazel, mag-usap tayo please. Nagsusumamong sabi nito sa kanya. Ayoko na makita ka pa. Yun lang ang nasabi niya dito. Narinig mo yung sinabi niya? Ayaw ka niya makita kaya pwede ba umalis ka na? Sigaw ni Ricky kay Johan. Hazel please, talk to me. Pakiusap ni Johan. Hindi ka ba marunong umintindi? Sabi niya ayaw ka na niya makita pa. Inis na sabi dito ni Ricky. Napikon si Johan, mabilis nitong inundayan ng suntok si Ricky. Ngunit mabilis itong nakaganti ng suntok kay Johan. Pikon na pikon si Johan kung kaya't muli nitong sinuntok si Ricky kaya bumagsak si Ricky sa sahig. Stop it! Sigaw niya sa mga to. Nanggagalait yung mga litid sa leeg niya nang tingnan si Johan. Umalis ka na, pwede ba? Pagod na ako magpagamit pa sa'yo. Go away! Go away and stay out of my life forever! Hazel, nagtangka itong hawakan siya, ngunit mabilis niya itong tinulak palayo. Utang na loob, Johan. Tama na. Ayoko na. Umiiyak na pakiusap ni Hazel dito. Laglag ang balikat na tiningnan siya ni Johan, maya-maya ay bumuntong hininga ito ng malalim saka umalis na. Napahagulhol siya nang makaalis na ito. Kinuha siya ni Ricky ng tubig at pinainom. Ano bang nangyari? Naguguluhan tanong nito sa kanya. Anong ginawa niya sa'yo? Hindi siya makapagsalita. Iyak lang siya ng iyak. Pakaramdam niya ang tanga-tanga niya. Paano niyang minahal ang ganong klase ng lalaki? Hindi siya makapaniwalang binigyan niyang lahat-lahat pati na rin ang kanyang pagkababae sa isang lalaking wala namang malinis na hangarin sa kanya. Kung hindi ang paglaruan lamang ang damdamin niya.
Umasa pa naman siya. Okay, hindi kita pipilitin kung ayaw mo magkwento, sabi ni Ricky habang nakatingin sa kanya. Magpahinga ka na muna. Buti na lang pala napadaan ako dito. Actually, nakita ko lang na bukas yung pinto ng bahay mo kaya hininto ko yung sasakyan ko. Akala ko kasi may kung sino na nakapasok dito. So, siya yung tinutukoy mong mahal mo? Tanong ni Gemaline kay Johan habang kumakain sila ng tanghalian. Actually, nagsaselo siya at hindi niya alam kung matutuwa ba siya or magigilty na nag-aaway ang dalawa ng dahil sa kanya. Siguro nga mas dapat siyang matuwa kasi noon pa man ay talagang special na ang pagtingin niya kay Johan. Kaso'y malinaw naman ang sinabi nito sa kanya na hanggang kaibigan lang ang turing nito sa kanya. Kaya nga na misang malasing silang pareho ay sinamantala na niyang pagkakataon pero hindi niya pinlano magbunga ang nangyari sa kanila. Swerte lang siguro na fertile siya na may mamagitan sa kanila. Pagkatapos nga na nangyari sa kanila napansin niyang iniiwasan na siya ni Johan. Panay pang hingi nito na sorry sa kanya dahil sa nangyari. Yun rin sigurong dahilan kaya bigla nitong umuwi ng Pilipinas. Gusto nga niya itong pigilan, ngunit alam niyang kahit na anong gawin nito ay hindi ito magpapapigil. Kaya naman nang malaman niyang buntis siya, sinamantala na niya pagkakataon para sundan ito sa Pilipinas. Bahala na si Batman. May karapatan na siyang maghabol dito ngayon dahil itong ama ng batang nasa sinapupunan niya. Nagmamahal rin lang naman siya. Matira na lang siguro matibay sa kanilang dalawa ng babaeng yun. Basta, ilalaban niyang nararamdaman niyang ito. Mahal ko si Hazel. Malinaw naman siguro sa'yo kung anong ibig sabihin nun. Matiim na sabi ni Johan sa kanya. Napalunok si Gemaline. Para ngayon pa lang ay talo na siya, pero naisip niyang may anak siya. Magagamit niyang bata para ipaglaban ang nararamdaman niya. Mahal mo siya, pero magkakaanak ka na sa akin. Giit niya rito. Simula nang makita siya ni Hazel kasama si Gemaline ay hindi na nito sinasagot ang mga tawag niya. Niayaw siya nito pagbuksan ng pinto sa tuwing pinupuntahan niya sa bahay. Ilang beses niya tinangkang puntahan ito sa opisina nito, ngunit hindi rin siya nito hinaharap. Tuluyan na itong nagalit sa kanya. Hindi naman niya masisisi si Gemaline dahil kasalanan naman niya talaga ang nangyari. Pero sana man lang ay bigyan siya ni Hazel ng chance na magpaliwanag. Hindi naman niya ginustong saktan ang damdamin nito, mas lalong hindi naman niya inaasahan na magbubunga ang kapusukan nilang dalawa ni Gemaline ng gabing iyon. Lasing na lasing siya at wala talaga sa plano niya magkaroon ng anak dito. Bakit nga ba hindi siya nag-ingat? Palagi naman siyang may riding protection sa tuwing nakikipagtalik siya sa ibang babae. Kay Samantha at Hazel lang naman siya hindi naglalagay ng kondom. Ngunit sa lahat ng nakatalik niya ay palagi siya nag-iingat. Kaya hindi niya akalaing hahantong sa ganitong isang gabing pagkakamali niya kay Gemaline. Hindi niya alam kung paano pa siya mapapatawad ni Hazel, but shit, hindi niya napapayagan tuluyan itong mawala sa buhay niya. Napatimang bagang ni Johan, talaga bang nawawala sa kanya mga taong minamahal niya? Binalik lang niya lahat. Sabi ni Robby nang iabot sa kanyang mga rosas na pinadeliver niya para kay Hazel. Sabi ng kaibigan niya sa susunod raw sa basurahan na dederecho lahat ng mga bulaklak at mga pagkain pinapadala mo. Hindi siya umimik sa halip ay nagsali ng alak sa baso at binigay dito. Naupo si Robby sa tapat niya. Tinungga niyang hawak na baso sa kakunot noong tumingin dito. Ihatid mo ko sa bahay niya mamaya. Hindi ko siya titigilan hanggat hindi niya ako pinapakinggan. Sabi niya sa lalaki, saka muling nagsali ng alak sa baso. Sir, wrong timing naman ng Gemaline na yan? Napapailing na sabi nito. Ano palang balak niya? Wala ba siyang balak bumalik sa France? Parang ayaw na niya kayong tantanan. Hindi alam ni Robby kung matatawa o maawa sa kanya. Sa totoo lang ay hindi rin niya alam kung ano ba talagang tumatakbo sa utak ni Gemaline. Parang tuwang-tuwa pa ito makitang nagkakaganito sila ni Hazel. Sinabihan na niya si Gemaline na willing siya suportahan na magiging anak nila, ngunit hanggang financial support lang ang kaya niyang ibigay. Alam naman ito na si Hazel ang mahal niya. Ilang linggo na nagpapabalik-balik dito yung gwapong lalaki at ngayon rin lang naman nalaman na siya palang may-ari ng bagong bukas na restaurant na madalas naming tambayan ngayon, sabi ni Eunice habang kumakain sila ng lunch sa kantin ng building na pinagtatrabahuhan nila. Ano ba talagang ayaw mo sa kanya? Mukha namang sincere sa iyo ah. Curious naman tanong ni Arlene. Halata pang ubod ng yaman? Naku, kung sa akin laman ligaw yon. Wala nang paligoy-ligoy pa, sabi naman ni Arlene. Hanggang ngayon ay wala pa rin siyang naikakwenta sa mga ito tungkol kay Johan dahil sa tuwing tatanungin siya ng mga ito, tungkol dito iniiba niyang usapan. Hanggat maaari ayaw na niya mapag-usapan pa ang tungkol sa lalaking yon dahil nagsisikip lang ang dibdib niya kapag naalala niyang kahibangan niya. Ang tanga-tanga niya.
And yet, kahit anong galit ang nararamdaman niya, hindi naman niya magawang kalimutan si Johan. Gabi-gabi na nga niyang iniiyak ang lalaking yun. Paano ba siya na in love na todo sa ganong klase ng lalaki? Pwede bang huwag na natin pag-usapan ng tungkol sa kanya? Pakiusap ni Hazel sa mga kaibigan. Parang babaliktad na naman ang sikmura niya sa masasakit na nangyayari sa kanya. Sinabi mo kibit balikat na sabi ni Eunice. Pero masamang kimkimin ang sama ng loob ha? Mas mabuting nilalabas yan, hindi yung palagi na lang namin nakikitang umiiyak ka sa isang sulok. Mabuti na lang hindi ka sinisita ni Sir kahit na naapektuhan na ang performance mo sa trabaho, sabi naman ni Arlene sa kanya. Kami itong nag-aalala sa iyo Napatitig siya sa kanyang in-order na halos hindi pa niya nagagalaw dahil wala siyang ganang kumain. Pakiramdam nga ni Hazel ay malaking binawas ng kanyang timbang dahil matamlay na matamlay ang pakiramdam niya. Siguro nga'y panahon na para ikwento niya sa mga kaibigan ang tungkol kay Johan para naman mailabas niyang lahat ng sama ng loob niya. Para kasing sasabog na sa sobrang sakit ng kalooban niya. Baka makatulong kung unti-unti na siyang maging vocal sa mga kaibigan tungkol sa personal na buhay niya. Si Johan, siya yung dahilan kung bakit sarado yung puso ko sa ibang lalaki. Halos paanas lamang nasabi niya. Nagkatinginan sina Arlene at Eunice, saka kunot noong tumingin sa kanya. Johan palang pangalan niya? Si Arlene, tumango siya. Oo, at mahal na mahal ko siya. Wala akong ibang lalaking pinagbibigyan ng sarili ko kung hindi siya lang. Parang nasyak ang dalawa sa revelasyon niyang ito. Ibig sabihin, hindi ka na virgin? Gulat na sabi ni Eunice sa kanya. Akala ko never been touched, never been kissed ka pa kasi sabi mo na boyfriend since birth ka. Naguguluhan tanong pa nito sa kanya. May pait sa mga labing ngumiti siya. Totoo naman, walang label yung relasyon namin dahil ako lang to parang tangang nagmamahal sa kanya. Bakit kanya sinusuyo kung ganon? Si Arlene. Dahil siguro kailangan na naman niya ako sa kama, sagot niya. Hazel, ang daming babae. Kung sa kama lang ang habol niya sa'yo, hindi yun magtsatsagang suyuin ka, sabi ni Eunice. Hindi lang naman akong babae niya. Masakit sa kaloobang sabi niya. Ang masaklap, matagal ko nang alam yon pero nagpapagamit pa rin ako sa kanya. Kaya lang napuno na ako nung bahagya siya napahikbi. Nung malaman kong buntis yung babae niya, hindi niya na makayanan ang nararamdaman kong kaya't hindi niya napigilan ang umiyak sa harapan ng dalawang kaibigan. Ang sakit-sakit kasi umasa ako. Akala ko kasi totoo na yung sinabihan niya ako na mahal niya ako. Ngayon ko lang naisip na sinasabi lang naman niya yun kapag gusto niya makipag-sex sa akin. Sabi niya tuloy nang nawalang inhibitions kung kaya't wala na siyang tinatago pa sa mga kaibigan. Tutal naman ay nasimulan na niyang ilabas ang lahat ng sama ng loob. Hindi na siya magtitira ng kahit na ano pa. So bad body ang turing niya sa lahat ng mga babaeng nakakasama niya? Si Eunice. Parang ganun na nga. Hiyang-hiyang sabi ni Hazel. At pinayagan kong tratuhin niya ako ng ganun dahil mahal ko siya at nakakahiyamang aminin nag-e-enjoy ako sa kanya. Napatungo siya dahil pakiramdam niya yung napakarumi niyang babae sa ginawa niya. Don't worry, hindi ka namin huhusgahan, sabi ni Arlene sa kanya. Hindi rin naman ako perfect, may asawa na ako pero aaminin ko hanggang ngayon nagpapantasya pa rin ako sa iba. Kaya sino ba naman ako para i-judge ka? Ako rin Hazel, halos pabulong na sabi ni Eunice. Hindi rin naman perfect ang relasyon namin ni Dino, hindi naman siguro lingid sa inyo na nakabit lang ako. Salamat sa pangunawa. Bago matapos ang lunch ay nasabi na ni Hazel sa mga kaibigan ang lahat ng tungkol sa kanila ni Johan at kung paano siya napadpad sa bahay nito. Siyempre pa ay hindi na niya binanggit ang tungkol sa pagkatao ng lalaki. Ngunit maliban doon ay naging open siya sa mga kaibigan tungkol sa personal niyang buhay. Grabe, hindi ko alam na gano'n ang pinagdaanan mo sa napakabata, napapailing na sabi ni Arlene sa kanya. Parang mas marami ka pang naging karanasan kaysa sa akin sa buhay sa bata mong edad. Hindi naman kita masisisi kung na-in-love ka sa boss mo. Napakagwapo naman kasing talaga. Saka hindi naman katakataka kung marami kang karibal sa kanya. Kung papatulan nga ako nun Bakit hindi ako bibigay? Ang yami naman kasing talaga. Si Eunice. Pero alam mo, ang tiyaga niya rin ha. Ilang linggo na niyang inaaraw-araw ang panunuyo niya sa'yo. Isang buwan na yata siya nagmamakaawa. Ang yami pa naman niya. Sayang naman kung pakakawalan mo lang, si Arlene. And speaking of yaminess, ayan siya, gulat na sabi ni Eunice. Habang waring natitigilan habang nakatingin sa taong nasa likuran niya,
Paglingon niya ay nakita niya si Johan. Magulang buhok, parang medyo lasing pat nangangalumata. Malayo sa Johan na napaka-vain at napakalinis tingnan. Paano ka nakapasok dito? Yun lang ang nasabi niya. Hiyang-hiya siya dahil baka gumawa ito ng gulo. Marami pa namang mga empleyadong kumakain doon ng mga oras na yon. Nilapitan niya ito at nilingon ng mga kaibigan para sa niya sa mauna nang umakyat sa office ang mga to. Nagets naman ng mga itong facial expression niya. Nagmamadali na siyang iniwan ng mga to. Nang makaalis ang dalawa ay inis na hinarap niya si Johan. Talaga bang hindi mo ako titigilan? Pwede bang pakinggan mo muna mga paliwanag ko? Nagsusumamong sabi nito sa kanya. What? Nagiinit na naman ba ang katawan mo kaya bibilugin mo na naman ang ulo ko? Halos panas lang na tanong ni Hazel dito sa takot na may iba pang makarinig sa kanila. Parang lutang ng isipan ni Hazel. Hindi nga niya namalayan na nadala na siya ni Johan sa isang hotel para daw doon sila mag-usap. Tahimik na tahimik lang siya habang pumapasok sila ng kwarto. Bakit ba kahit na anong gawin niya, hindi niya makuhang magalit ng tuluyan sa lalaki ito? Bakit mas nananaig pa rin ang matinding pagmamahal niya dito? Hindi siya umiimik na nasa loob na sila. Giniya siya ni Johan paupo sa kama. Tahimik lang siya sumunod dito. Listen Hazel, I love you. Yung nangyari sa amin ni Gemaline, hindi ko sinasadya. Lasing ako taaminin ko kasalanan ko dahil hindi ako nag-ingat. Paliwanag nito sa kanya ngunit parang wala siyang naintindihan sa mga sinasabi nito. Ang tanging alam lang niya, mahal niya ito at galit pa rin siya dahil niloloko lang naman pala siya nito. Sinasayang lang nito ang pagmamahal na binibigay niya dito. Sunod-sunod nang pumatak ang kanyang mga luha. Sa kama bang gusto mo? Tanong niya rito. Nagiinit na naman bang kalamnan mo? Kailangan mo ba ng katawan ko ngayon kaya ka nagkakaganyan ha, Johan? Masamang-masama ang loob na tanong niya. Hazel, please, maniwala ka naman oh. Tumayo siya sa harapan nito at isa-isang hinubad ang saplot niya sa katawan. Eto bang kailangan mo sa akin ha, Johan? Patuyan tanong niya rito. Halos ibuyang-yang niyang kanyang katawan sa mukha nito. Sige, pagsawaan mo ko ngayon, ibibigay ko kung anong kailangan mo. Pero pagkatapos nito, pwede bang huwag na huwag mo na akong guguluhin pa? Pumapatak ang mga luhang sabi niya rito. Dinampot ni Johan ang mga damit niya at pilit yung pinapasuot sa kanya. For God's sake, Hazel, hindi lang katawan mong kailangan ko sa'yo, sigaw nito sa kanya. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Ngunit ayaw na niyang maniwala sa mga sinasabi nito sa kanya. Pakaramdam niya unti-unti na siyang nagiging manhid. Ang tanging natitira sa kanyang kamalayan ay ang matinding sama ng loob. Kaya parang lumalampas lang sa kabila niyang tenga ang lahat ng mga sinasabi nito ngayon sa kanya. Hazel, ano ba kailangan kong gawin para mapatawad mo? Nagsusumamong tanong ni Johan. Parang walang emosyon ang mukha niyang tiningnan nito. Huwag ka na magpakita pa. Ayoko na makita ka pa. Pagod na ako. Tama ng kabaliwan kong ito. Yun lang ang paraan para siguro kahit na papano mapatawad pa kita. Malamig ang tonong sabi niya dito. Hazel, hindi siya kumikibo. Hindi ganun kadaling pauwiin ang lahat-lahat ng sakit na nararamdaman niya. Pumikit siya. Ayaw na niya ito makita dahil natatakot siyang baka lumambot na naman ang puso niya. Baka hindi na naman niya mapanindigan ang desisyong tuluyan na itong burahin sa puso't isipan niya. Hindi mo na ba talaga ako mapapatawad, Hazel? Tama na, Johan. Huwag na tayo maglokohan pa. Mapaitan tonong sabi niya rito. Tama na. Umalis ka na't patahimikin mo ng buhay ko. Bumuga ng isang malalim na hininga si Johan sa kamalungkot na tiningnan si Hazel. Alam niyang kahit na anong gawin niya ay hindi na siya nito mapapatawad pa. Mas lalo lamang niyang dinadagdagan ang sakit ng kalooban nito sa ginagawa niyang ito. Wala siyang nagawa kung hindi ang umalis. Ramdam niyang pag-iinit ng kanyang mga mata habang sumasakay ng kotse. Nakatingin lang sa kanya si Robbie. Pagkasakay niya hindi na ito nagtanong pa sa kanya. Alam na nito kung anong nangyari kung kaya't mabilis na nitong pinasibad ang sasakyan. Kasalanan niyang lahat ito, hindi siya naging maingat kung kaya't ito ang naging resulta ng kapangasan niya. Talaga nga yatang hindi na siya magiging swerte pagdating sa pag-ibig kahit nakailan. Ito yatang talagang kapalaran niya, ang manatiling nag-iisa habang buhay. Iyak na iyak si Hazel nang maihatid siya ni Johan sa kanyang bahay. Tuluyan na ito nagpaalam sa kanya at nangakong hindi na siya guguluhin pa. Ngunit habang naririnig niyang tumatakbo pala yung sinasakyan nito'y parang gusto niyang pagsisihang, pinagtabuyan niya itong palayo. Parang biglang nanumbalik lahat ng nararamdaman niya para dito. Parang gusto niyang habulin ito at yakapin ng mahigpit. Hindi niya yata kakayaning mawala itong muli sa buhay niya. God, mahal na mahal niya to. Nagagalit siya and yet, mas matimbang pa rin ang pag-ibig na nararamdaman niya para rito. Bakit ganoon?
Bakit nga ba mahal na mahal niya to? Humahagulhol na nagkulong siya sa kanyang kwarto, ngunit parang gusto niyang pagsisihan yon dahil muling nanumbalik ang mga mainit na sandaling pinagsaluhan nila sa silid na to. Napakagatlabi siya. Hinawakan niyang kanyang dibdib dahil ang sakit-sakit na nang nararamdaman niya. Para naninigas ang dibdib niya sa sobrang sakit ng kalooban. Tumayo siya at kinuha ang phone para tawagan si Ricky. Mahirap na, baka kung anong mangyari sa kanya. Natigilan siya nang mapansing may tumutulong dugo sa mga hita niya. Nagpanik siya, mabilis niyang pinindot ang phone number ng binata. "Hello Ricky, pwede bang dalhin mo ako sa ospital?" Nagpapanik na sabi niya rito. Parang nahuhulaan na niya kung bakit siya nagkakaganito. Gumapang ang kilabot sa buong katawan niya. No, sigaw ng utak niya habang naisip ang lagay niya. "Bakit? Ano problema?" Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Dinudugo ako." "I am 1 month pregnant?" Waring hindi makapaniwalang tanong ni Hazel sa sarili habang tinitingnan ang result na naging eksaminasyon sa kanya ng doktor. "Mabuti na lang safe ang baby mo, kaya iwasan mo na sana ang stress at mag-focus ka nandyan sa matres mo," sabi ni Ricky na baka sa matinding pag-aalala sa kanya. "Ano nga palang plano mo? Ipapaalam mo ba sa kanya?" Umiling siya. Simula sa araw na to ay tinatapos na niyang anumang ugnayan niya kay Johan. Tama ng kahibangan, napaisip siya. Hindi niya alam kung anong nararamdaman ng mga sandaling ito. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa sa bagay na naganap na ito sa buhay niya. May pait sa mga labing, napangiti siya. Sa isang iglap ay nakabuo kaagad ng 2 bata si Johan. O baka nga hindi lang silang 2 binuntis nito. Hindi na siya magtataka kung may mababalitaan siyang isa pang naghahabol dito. Sa bagay, kayang-kaya mo nang buhayin ng batang yung mag-isa. Saka huwag kang mag-alala, hindi naman kita pababayaan. Kung gusto mo, pakasal tayo. Aangkinin kong parang sarili kong batang yan. Inirapan lang ni Hazel ang kaibigan. Hindi naman niya gagamitin si Ricky para lang magkaroon ng father figure ang anak niya. Isa pa, alam naman niyang hindi magbabagong laman ng puso niya. Kahit naman ganitong nangyari sa kanila ni Johan ay mahal na mahal pa rin niya to. "Malay mo maging okay tayo," kibit balikat na sabi ni Ricky sa kanya. "Huwag mo pa rin sanang isarang puso mo para sa mga kagaya ko na seryoso talaga sa'yo. At handa kang mahalin ng totohanan. Nang walang kahati at hindi ka sasaktan. Salamat, pero sana maintindihan mo na hindi kita pinagsasarhan. Talaga lang na hindi ko pwedeng pilit ng sarili ko. Kung pwede nga lang bakit ko iiyakan ng lalaking yun?" May pait sa tinig na sabi niya sa kaibigan. Dahil masala ng kanyang pagdadalang tao, ay nag-file muna ng 2 weeks leave si Hazel sa trabaho. As much as possible ay iniiwasan niyang ma-stress kung kaya't gabi-gabi siyang nagme-meditate at iniiwasang maalala si Johan kahit na parang niloloko lang niyang kanyang sarili. Dahil hindi naman niya kayang kalimutan ito. Sinigurado rin niyang iwas siya sa mga junk food at mga negative news. Kung noong unay nalilito pa siya sa balitang buntis siya, ngayon na napapalitan na ng excitement. Itutuon na lamang niya sarili sa baby niya kaysa pag-isipan ng mga taong hindi naman siya pinapahalagahan. Hindi man sila naging okay ni Johan, at least ay nagbunga naman ang kanilang kapusukan. Pakamamahalin niyang magiging baby niya. Ibubuhos niya lahat ng pagmamahal na alam niyang meron siya. Bubusugin niya ito ng pangaral at titiyakin niyang hindi nito pagdadaanan ang lahat ng mga pinagdaanan niya sa buhay. Nagkaroon siya muli ng bagong pag-asa at inspirasyon para maging masaya. "Sir, lasing na lasing ka na," nag-aalalang sabi ni Robbie kay Johan nang halos hindi na ito makatayo sa sobrang kalasingan nito. "Sino may sabi lasing ako? Halika, saluhan mo ako dito. Mag-celebrate tayo," tumatawang sabi nito sa kanya. Halos mamungay ng mga mata habang tinataas ang hawak na baso may lamang alak. Awang-awa siya sa kanyang amo. Alam niya kung paano itong magmahal. Hindi nga ba't sinugal nitong buhay nito para lamang maprotektahan ang mga mahal nito sa buhay. Nakita niya kung paano nito mahalin si Samantha, kung paano ito nagdusa sa pagkamatay nito, at kung paano ito halos magmakaawa kay Hazel para lang mapatawad nito. And yet, sarado ng puso ng dalaga para dito. Hindi deserve ng boss niyang ganito. Alam niya sa kabila ng pagkatao nito napakabuti nito, lalo na sa kanila. "Sir, tama na." Inalalayan niya itong tumayo para dalhin sa suite nito. "Magpahinga ka na, maaga pang flight mo bukas. Ano bang naging kasalanan ko? Bakit parang malas ko pagdating sa pag-ibig, ha?" Tanong nito sa kanya sa katumawa. "Mabuti ka pa, nakakaingit ka." "Hindi kayo malas, sir. Hindi pala siguro dumarating yung tamang babae para sa inyo. Yung babaeng maintindihan lahat ng pinagdadaanan niyo," sabi niya sa kanyang amo. Natigilan si Rose Ann nang matanawan si Johan habang tinutulungang maglakad ng alalay nito
patungo sa suite nito. Pansin niyang halos araw-araw na itong umiinom. Hindi niya alam kung ano talagang kwento nito at ni Hazel at ng isa pang babaeng kasama ni Johan na dumating na makita ni Hazel. Kung ano man yon, alam niya nasaktan ng kanyang pinsan. Naintriga siya. Gusto niya makabawi sa lahat ng mga kasalanan ginawa niya kay Hazel noon. Kaya sana'y makatulong siya. Ngunit paano? Hindi naman siya pagtitiwalaan ni Johan kung maglalakas loob siyang kausapin ito at tanungin kung anong nangyari. Besides, hindi rin naman siya siguradong makakatulong siya. Umiwas siya ng tingin ng mapansin nakahalatang alalay nito na nakikiusyoso siya sa mga to. Naglakad na siya patungo sa mga toilets na nakatakda niyang linisin ng gabing iyon. Alam niyang isa sa malaking client ng hotel na pinagtatrabahuhan niya, ang dati niyang amo na si Johan. Matagal ito naka-check-in dito. Sa bagay hindi naman yata nauubos ang pera nito. Pero bakit ba tingin niya hindi pa rin ito masaya? Noon, hangad niyang maging mayamang mayaman dahil akala niya ay masusolve ng pera ang lahat ng mga problema niya. Ngunit sa tagal na niyang nagtatrabaho sa hotel na ito at marami na siyang mga mayayamang na-encounter dito, napagtanto niyang hindi pala pera ang makakapagpaligaya sa tao. Anong gagawin ni Hazel ngayong nagbunga din ang mga nangyari sa kanila ni Johan? Ipaalam kaya niya ito sa binata? Anong gagawin ni Johan ngayong tila hindi na siya magagawang mapagkatiwalaan pa ni Hazel? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.